walang nakakita sa pagdating nito. Hindi ang Toyota, hindi ang BMW, kahit ang sariling board ni Tesla. Ngunit 5 minuto ang nakalipas. Ang balanse ng kapangyarihan sa mundo ng automotive ay permanenteng nagbago. Sa likod ng mga saradong pinto, sa inaasahang magiging regular na pagtatagubilin ng mamumuhunan, isang prototype na sasakyan ang tahimik na ipinakilala. Walang charge port, walang battery pack, walang combustion engine. Ang tanging pinagmumula ng gasolina nito ay tubig. Sa una, ang anunsyo ay tila hindi kapanipaniwala. Sumabog ang speculation. Ipinapalagay ng mga may pag-alinlangan na ito ay isang patunay ng konsepto, isang engineering stunt. Ngunit pagkatapos ay na-activate ang makina. Gumalaw ito sa ilalim ng sarili nitong kapangyarihan. Walang nakikitang tambutso, walang tunog. Seamless acceleration lang, 0 hanggang 60 sa ilalim ng 4 na segundo. At hindi ito nakakonsumo ni isang patak ng gasolina o kuryente. Ginawa ni Tesla ang hindi maiisip. Hinarap ni Elon Musk ang madla ng isang maikli ngunit nakakagulat na kumpirmasyon. Ito ay Aquadrive. Binuo sa kumpletong lihim mula noong 2018, hindi ito nag-iimbak ng kapangyarihan. Ito ay bumubuo nito. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mag-react ang mga pandaigdigang merkado. Ay mga pagpapahalaga ni Tesla ay tumaas. Pansamantalang itinigil ang pangangalakal. Ang mga analyst ng enerhiya ay nagmadali upang bigyang kahulugan ang isang hinaharap kung saan ang mga dekuryenteng sasakyan na sinisingil mula sa grid ay maaaring luma na dahil ang Aquadrive ay hindi isang baterya. Ito ay isang real-time na sistema ng pagbuo ng hydrogen na ganap na pinapagana ng tubig. Kaya bago ito ilibing ng mga higante ng langis, bago ihagis ng mga taga-lobby ang unang suntok, I like, I subscribe, I share. Sa core nito ay isang graphene ceramic ultrasonicator. Nanginginig sa higit sa 22,000 cycle bawat segundo. Pinaghihiwa-hiwalay ng device na ito ang mga molekula ng tubig sa loob ng isang selyadong silid. Kumukuha ng hydrogen kung kinakailangan at direktang ipinapasok ito sa isang microturbine combustion unit. Walang imbakan, walang compression, walang panlabas na infrastruktura. Ang sasakyan ay may katamtamang 40 litro na tangke na puno ng distilled water. Ang sistema ay hindi nangangailangan ng espesyal na pamamaraan ng paglalagay ng gasolina. Malinis na tubig lamang mula sa anumang ligtas na mapagkukunan. Tubig ulan, na filter na tubig dagat, maging ang tubig sa gripo sa mga emergency. Ang resulta? Higit sa 820 kilometro ng saklaw bawat pagpuno. Oras ng paglalagay ng gasolina. Wala pang 90 segundo. Pinakamataas na bilis. 189 kilometro bawat oras. Limitado lamang ng software. Ang tambutso, walang iba kundi singaw. Kahusayan, higit sa 90%. Salamat sa isang recirculated oxygen loop na nagtutulak ng combustion output ng higit sa anumang nakikita sa baterya or fuel cell na teknolohiya. At marahil ang pinaka-nakakagambala sa lahat, ay gastos sa pagpapatakbo. 0. 7 cents lang bawat milya. Ang Aquadrive ay hindi isang marginal improvement. Ito ay isang kabuuang reinvention. Hindi ito umaasa sa mga supercharger. Hindi ito nakadepende sa electrical grid. Hindi ito nangangailangan ng lithium, walang cobalt, walang mga rare earth metal. At sa isang stroke, sinisira nito ang pang-industriyang pundasyon ng pandaigdigang kilusang EV. Ano mag-implication ay kaagad? Kinansela ng mga executive sa mga nakikipagkompetensyang automaker ang mga press appearance. Ang hydrogen lobbyist ay naglunsad ng mga emergency PR briefing. Ang pamumuhunan sa pagkuha ng lithium ay nakakita ng isang instant na pagbagal. Ingin may paghahain ng patent na konektado sa Tesla ay dumami sa bawat oras. Dahil ang Aquadrive ay hindi lamang nakakagambala sa teknolohiya, nakakagambala ito sa kapangyarihan, geopolitical, pang-ekonomiya at kapaligiran. Ang buong supply chain ay pinag-uusapan ngayon. Ang pagsingil sa infrastruktura ay maaring malapit ng maging walang kaugnayan. At ang ilang dekada na karera para sa supremacy ng baterya ay nawala lamang sa finish line na nito. Ang pangwakas na magasalita ni Musk ay hindi mapagmatas. Sila ay nanginginig sa kanilang pagiging simple. Hindi ito ang katapusan ng electric. Ngunit maaring ito ang simula ng isang bagay na mas mahusay.
Hindi hinihiling ng Aqua Drive sa mundo na pumili sa pagitan ng gas or electric. Pinapalitan nito ang tanong ng buo. Isang sasakyan na pinapagana ng tubig, na pinapagana ng panginginig ng boses, na gumagawa ng sarili nitong enerhiya sa paglipat. Hindi isang panaginip, hindi isang prototype, ngunit isang ganap na gumaganang sistema na umiiral na at ngayon ay nagbabanta na i-append ang bawat blueprint sa industriya ng transportation. Maaaring maalala ang sandaling ito bilang ang araw na muling isinulat ang hinaharap, Muley. At sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa mga baterya. Ito ay tungkol sa tubig. Ang problema, walang nagsabi sa mga hari ng baterya na wala na ang kanilang trono. Akala nila nauuna sila sa kurba. Mga solid-state na baterya. Mga istasyon ng pagsingil na naka-optimize sa AI. Nakalock ang mga supply chain ng lithium sa loob ng ilang dekada. Binubuo ni Tesla ang hinaharap sa isang baterya pack. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, ang hinaharap na iyon ay nagsisimula ng malutas. Hindi sa mga test lab, ngunit sa mga boardroom, kung saan lumiliit ang mga margin at wala nang saysay ang mga hula. Ang bawat tagumpay sa chemistry ng baterya ay umabot sa parehong mga limitation, gastos, sukat, at geopolitical na pagkasumpungin. Ang tunay na punto ng pagbabago ay nagmula sa isang startup na halos walang nakaalala. Inilibing ng malalim sa Tel Aviv, nakuha ng walang kinang noong 2021. Walang press release, walang tweet mula sa Musk. Isang line item lang na nakatago sa listahan ng asset ng isang kumpanya ng Shell. Hydronova Systems looted. Ang kanilang original na mission ay hindi transportation. IV Naval, miniaturized water-splitting tech na idinisenyo para sa mga long-range submarine drone. Ngunit sa gitna ng kanilang sistema ay isang bagay na nasusukat. Isang ultrasonic separator na may kakayahang bumuo ng hydrogen on demand. Ang pinakamahusay na mga inhinyero ng Tesla ay ipinadala ng tahimik at hindi nagpapakilala. Sa loob ng mga buwan, malinaw ang data. Mas mabilis na paglabas ng enerhiya, mas mababang pagkawala ng init. Zero lithium. Ngunit ang pinakamalaking paghahayag ay hindi teknolohikal. Ito ay madiskarte. Ang propulsion system na pinapagana ng tubig ay nangangahulugan ng kalayaan. Kalayaan mula sa mga monopolyo ng rare earth. Kalayaan mula sa mga kontrahan ng cobalt. Kalayaan mula sa isang supply chain ng baterya na nahihirapan sa ilalim ng sarili nitong timbang. Ang mga panloob na memo ay maporol. Ang lithium ay ang single-point failure ng EV revolution. Ang Aqua Drive ay hindi lamang isang bagong makina. Ito ay ICE contingency plan. At ang timing ay critical. Ang hindi na-publish na data ng pagmomodelo ay nagproyekto ng 18% pandaigdigang pagbaba sa mga benta ng EV pagsapit ng 2027. Hindi dahil sa isang pagkabigo ng pagbabago, ngunit dahil ang infrastruktura ay hindi makasabay. Ang mga marupok na grid ay naniningil ng downtime. Lithium volatility sa ilalim ng global pressure. Anin mga bita ay tikita. Kaya ang decision ay ginawa. Walang fanfare, walang leaks, prototype lang. At isang live na demonstration upang i-reset ang salaysay. Ngunit ang sumunod ay hindi pagdiriwang. Ito ay escalation. Sa likod ng mga eksena, mabilis na nabuo ang pagtutol. Ang mga pagtatangka sa pagtanggi sa patent ay dumating sa loob ng 36 na oras. Inihain ng isang coalition ng mga legacy na kumpanya ng enerhiya. Mada kagamitan sa Germany. Higanteng baterya sa Korea. Kahit isang kumpanya ng Shell na may kaugnayan sa langis ng Pransya. Lahat ay nagbabanggit ng parehong pag-aalala. Destabilizing sa pandaigdigang seguridad ng enerhiya. Di nagtagal. Lumabas ang mga nag-leak na email. Tinatalakay ng mga tagalobi ang mga diskarte upang maantala, siran, o huwag pagganahin ng teknolohiya. Isang linya ang lumabas. Ito ay hindi isang makina. Ito ay isang sandata. Pagkatapos ay ang mga bulong mula sa loob ng Tesla's Gigafactory. Ay isang senior propulsion engineer, mahalaga sa pagsubok sa Aqua Drive, ang bumagsak. Ang mga sintomas ay nagmumungkahi ng pagkalason. Walang nakumpirma. Ngunit ang mga resulta na kanyang tinatapos, nawala ang mga ito. Samantala, lumipat ang mga karibal. Sinimula ng mga Chinese automaker ang reverse engineering katulad na teknolohiya. Anis mga akademikong papeles ay nasimot.
Muling sinuri ang mga lumang patent. Sinusubaybayan ng mga cyber team ng Tesla ang mga pagtatangka ng panghihimasok pabalik sa mga institusyong may suporta sa estado. Ang petsa ng paglunsad ay pinabilis ng 11 buwan. Hindi para sa kaluwalhatian, para sa pagtatanggol. Ang nasaksihan ng mundo ay hindi isang pinakintab na produkto. Warning shot iyon, isang maagang prototype. Magaspang sa paligid ng mga gilid, damuin na na-deploy bago ang sabotahe. At mabilis na dumating ang fallout. Bumaba ang halaga ni Rivian ng 9 billion sa isang session. Pinigilan ni Lucid ang 2 linya ng production. Ang pag-crash ng NIO ay napakatindi. Naglabas ang Beijing ng isang market-calming statement. Ngunit ito ay hindi lamang gulat na mamumuhunan. Ito ay narrative collapse. Nagbigay ang Ford ng biglaang pagpigil sa mga rollout ng EV. Sumunod ang GM. Sarnag sa das mga global demand projection ay muling susuriin. Malinaw ang subtext, nawala ang kumpiyansa. Kahit na ang Panasonic, ing matagal ng kasosyo sa baterya ni Tesla, ay nasira ang mga ranggo. Isang tahimik ngunit masasabing pahayag, ang lahat ng mga hakbangin sa pag-iimbak ng enerhiya sa hinaharap ay mananatiling chemistry agnostic. Pagsasalin, hindi na sila tumataya sa lithium. Ang Toyota, na matagal nang tinutuya dahil sa pag-alangan sa mga EV, ay sumunod na tumugon. Ang parallel testing ng aqueous propulsion system ay nagpapatuloy mula noong 2020, sinabi ng isang tagapagsalita. Hindi ito pag-amin ng pagpagkatalo. Ito ay isang declaration ng digmaan. At sa antas ng infrastruktura, ang paglilipat ay kaagad. May-pause ang mga pagpapalawak ng EV charger sa buong Europe. Ang lahat ng mga proyekto sa Spain, Poland, Sweden ay na-shelved. Dahil kapag ang isang teknolohiya ay nahaharap sa pagkaluma, ang pamumuhunan ay tumitigil sa malamig. Hindi ito paglulunsad ng produkto. Ito ay isang pagbagsak ng kumpiyansa. Ang industriya, ang mga gobyerno, ang mga namumuhunan, lahat ay natanto ang parehong katotohanan ng sabay-sabay. Ang revolusyon ng dekuryenteng sasakyan ay hindi kailanman kasing tatag ng tila. At nang gayon ay may lumitaw na hindi nangangailangan ng mga baterya, hindi nangangailangan ng grid, hindi nangangailangan ng pahintulot. Nagbago ang kinabukasan at walang nakahanda. Noong una, parang science fiction hanggang sa nag-crack ang reality. Ngunit ang tunay na shockwave ay hindi lamang sa mga boardroom or trading floor. Ito ay diretso sa mga kamay ng pang-araw-araw na mga mamimili. Sa sobrang 72 oras ng pagpapakita ng Aquadrive, ang mga dealership ng kotse sa buong California, Germany at South Korea ay nag-ulat ng pagbagsak ng trapiko sa paenang halos 40%. Ang mga gumagawa ng sasakyan tulad ng Hyundai, Renault at BYD ay sumugod sa pagbaba ng mga presyo na nag-aalok ng mga hindi inaasahang diskwento na kasing lalim ng 4,500 para i-clear ang tumatandang inventaryo ng electric vehicle. Ang mga online na platform sa muling pagbebenta ay nakakita ng isang pagsulong. Tumalon ng 19% ang mga listahan dahil nagmamadali ang mga nag-aalalang may-ari na i-offload ang mga sasakyang umaasa sa baterya na kinatatakutan nilang lipas na magdamag. Sumabog ang social media. Ang mga forum ay napuno ng mga katanungan. Dapat ko bang kanselahin ang aking paghahatid ng Model Y? Ito ba ay nagkakahalaga ng paghihintay para sa mga sasakyang pinapagana ng tubig? Kahit na ang pinakatapat na mga customer ng Tesla ay nag-alinlangan, hindi sigurado kung ang kanilang mga pamumuhunan ay luma na. Para sa marami, ang pang-ekit ng isang propulsion system na nangangako ng malapit zero na mga gastos sa gasolina, walang saklaw na pagkabalisa at mabilis na pag-refueling ay nagpapataas ng mga taon ng katapatan at pagpaplano. Ay mga kumpanya ng seguro ay nag-adjust ng mga modelo ng panganib sa mabilisang paraan na ibinababa ang mga premium para sa mga sasakyang naka-enable ang Aquadrive habang nagha-hiking ng mga gastos para sa mas lumang mga EV. Itinigil ng mga operator ng fleet ang mga order, muling sinusuri ang kanilang buong diskarte sa pagkuha. Sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang E5 revolution, ang tanong ay hindi kung kailan darating ang hinaharap. Ito ay, dumating na ba ito at na-miss ko ito? At ang tahimik na panic na iyon na dumami sa milyon-milyon.
ay tumama sa pandaigdigang ekonomiya na parang isang tectonic jolt. Nagyukas ang mga pamilihan sa kaguluhan. Sa loob ng unang 47 minuto ng pangangalakal, ang Saudi Aramco ay nawalan ng 29 billion, ang pinakamatalim nitong solong araw na pagbagsak mula noong 2020 na pagbagsak ng langis. Ang mga analyst sa Bloomberg ay tumahimik sa kalagitnaan ng broadcast. Hindi sigurado kung ito ay lagyan ng label na isang pag-crash o isang pagbabago. Ngunit sa Oslo, may nangyaring kakaiba. Biglang sinuspinde ng Norway ang inisyatiba ng National Lithium Reserve, isang diskarte na minsan kumpara sa North Sea Oil Bonanza. Ang kanilang Sovereign Wealth Fund ay nag-reallocate ng bilyon-bilyon sa desalination tech na binabanggit ang mga umuusbong na kinakailangan sa pagpapaandar. Ang India, na minsang nakasunod sa EV arms race, ay biglang binaligtad ang board. Mabilis na sinusubaybayan ng Parliament ang isang bold hydrogen combustion tax credit, hindi lamang para makahabol kay Tesla, ngunit para lubusang tumalon dito. Ang panukalang batas ay pumasa sa ilalim ng 48 oras. Pagkatapos ay dumating ang G7 Energy Summit. Nauna ang Japan sa sahig. Walang binanggit na parity ng baterya. Walang mga debate tungkol sa mga quota ng EV. Sa halip, inihayag nila ang Water Mobility Framework na humihimok sa mga regulator sa buong mundo na muling isulat ang mga klase ng sasakyan at mga batas sa emisyon. Bago ang pag-imbento ni Musk ay ginawa silang walang kaugnayan. And pagkatapos, tahimik. Naglabas ang Russia ng single-line press memo. Ang Ministry ng Depensa ngayon ay ganap na nakikibahagi sa pag-aaral ng water-based na propulsion para sa transportasyong militar. Walang elaboration, walang press conference, malamig na signal lang. Official nang nagsimula ang karera ng armas. Ngunit habang nagsusumikap ang mga kapangyarihan sa mundo na muling iposisyon ang kanilang mga ekonomiya, ang industriya ng EV mismo ay nagsimulang maglaho. Higit sa 50,000 mga proyekto ng istasyon ng pagsingil sa buong North America ang biglang na-freeze, na-scrap, o tahimik na na-shell. Binanggit ng mga lokal na opisyal ang estratehikong kalabuan. Nawala ang pribadong kapital ng walang bakas. Mga grid planner in California, na minsang ipinagmamalaki ang isang dekadang mahabang diskarte sa enerhiya ng EV, ay inabandona ang modelo. Ang mga pondong pang-emergency ay na-redirect sa mga sistema ng tubig sa munisipyo at mga mobile purification hub. Walang patok, nakatagong mga line item lang sa loob ng mga pampublikong portal ng budget. Si Tesla, na 5 hakbang sa unahan, ay gumawa ng susunod na hakbang. Ang buong supercharger division, natunaw. Isinilang muli bilang Tesla Hydra Systems. Ang kanilang unang komersyal na produkto, mga mobile desalination pod, na may integrated hydrogen refueling capability, na nade-deploy kahit saan sa Earth. Ay yung mga ripple effect ay brutal. Ang mga kumpanyang nagre-recycle ng baterya ng EV ay naging free fall. Asong magipagtataya sa Q3 ay bumaba ng 22%. Ang mga kontrata ay nagyelo. Mga bodega na puno ng mga lithium pack na hindi na kailangan ng sinuman. Samantala, ang mga higante ng gasolinahan ay nagsimulang tahimik na lumihis. Ang Shell, Chevron, maging ang BP ay naglunsad ng mga programang pilot water hub sa 3 kontinente. Ani bawat hub ay maaring maglinis, mag-compress, at magbigay ng hydrogen sa ilalim ng 6 na minuto. Ngunit ano ang na-unlock ni Musk na muling isinulat ang mga batas ng pagpapaandar? Nasa puso ng Aquadrive engine ng Tesla ang isang self-repairing piezoelectric membrane na may kakayahang maglabas ng 10 bilyong ultrasonic pulse bawat cycle. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang mga molekula ng H2O sa totoong oras. Ang dalas ng pulso ay tumpak na nakatutok sa threshold ng cavitation ng tubig, na nagpapahintulot sa pagkuha ng hydrogen ng walang electrolysis at walang panlabas na mga spike ng enerhiya. Ang combustion chamber, hindi metal. Ito ay huwad mula sa boron nitride microturbines, nababanat na higit sa 2,200 G. Ang mga turbine na ito ay hindi lamang nakaligtas sa pagkasunog. Sila ay nagpapabilis dito. Walang mga piston, walang crankshaft. Kinukuha ang kinetic force sa pamamagitan ng umiikot na magnetic axle coil na direktang binabago ang presyo ng plasma sa torque, na may zero mechanical lag, lithium-ion, hindi na ginagamit.
Pinalitan ng mga supercapacitor array na humahawak ng power smoothing at regenerative braking, pagcha-charge at pagdiskarga ng walang degradation. Sa bilis na 3,000 beses na mas mabilis kaysa sa mga nakasanayang cell. Kahit na ang basura ay ginagamitan ng sandata, ang init ng tambutso ay inilalagay sa steam recompression loop. Pinapalamig ang silid habang nagdaragdag ng 18% sa kabuuang hanay. Walang muffler, walang emissions, singaw lang at forward momentum. Ito ay hindi isang drivetrain upgrade. Ito ay isang paradigm shift sa paggalaw mismo. At sa isang lugar sa loob ng Tesla's Nevada Gigafactory, hindi nila ito pinoprototype. Ginagawa nila isanin ng maramihan. Ngunit ang mundo ay hindi handa sa susunod na mangyayari. Hindi mga mambabatas, hindi mga automaker, hindi mga magnate ng langis. Dahil ang susunod na hakbang ni Musk ay magiging walang kaugnayan sa bawat umiiral na batas sa transportasyon. At nagsimula ang lahat sa isang sasakyan na hindi pa nakikita ng publiko, isang modelo na walang press leaks, walang codename, walang VIN. Isang silhouette lang na nakatago sa likod ng biometric na salamin sa isang nakalock na silid. Hindi isang kotse, hindi isang track, isang bagay na bago at nang tuluyang bumukas ang mga pinto. Hindi ito science fiction. Handa na ito sa produksyon. Ang sasakyan ay hindi lamang isang prototype. Ito ay isang revolution na nakapack sa isang pinong Tesla frame. Isang disenyo na napaka-modular na maaari itong isama sa halos anumang Tesla chassis sa kalsada ngayon. Sa pamamagitan ng 2027, ipinakita ng mga panloob na projection na 47% ng lahat ng Model 3 ay maaaring ma-upgrade sa water propulsion na may simpleng drivetrain swap. Walang mga baterya, walang mga rare earth metal, walang dependencies. Ito ay hindi lamang isang technical na tagumpay. Ito ay isang escape hatch mula sa isang pandaigdigang supply chain chokehold. Inalis ng Aquadrive ang lahat ng pag-asa sa mga elemento ng bihirang lupa na sinira ang mahabang dekada ng kontrol ng China sa ecosystem ng dekuryenteng sasakyan. Ang mga kahihinatnan ay umaling-aungaw sa kabila ng transportation. Platformaya nagbibigay daan sa kalayaan ng enerhiya, mga katutubo na ekonomiya na pinapagana ng walang iba kundi tubig sa gripo, at ang unang decentralizadong auto revolution sa mundo. Sa pinakahiwalay na sulok ng planeta, mga rehiyong walang kuryente o gasolina, gumagana pa rin ang makinang ito. Ang kailangan lang nito ay isang pangunahing hose, isang maliit na bomba, at sikat ng araw upang linisin ang input. Ang buong pamana ng infrastruktura, monopolio, at international na pag-asa ay nalampasan ng isa sa mga pinakasimpleng elemento sa mundo. Ngunit ang bagyong ito ay nabuo sa loob ng maraming dekada. Ni Musk ay nag-drop ang mga banayad na babala. Sapat na misteryoso upang huwag pansinin. Noong 2022, sa isang hindi gaanong nabanggit na panayam, sinabi niya, ang mga baterya ay pansamantala. Ang kalikasan ay may mas mahusay na kimika. Karamihan ay hindi naiintindihan ang bigat sa likod ng linya. Pagkatapos ay dumating ang isang matagal ng nakalimutang 2019 patent. Isa na detalyadong acoustic fluid splitters, ang mismong mekanismo ng NIS, na ngayon ay nakumpirma na nasa core ng Aquadrive. Samantala, ang mga mamamahayag na nag-isip tungkol sa pagpapaandar ng tubig ay mabilis na nadiskredito sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang kampanya. Ang kanilang mga kwento ay naglaho mula sa mga pangunahing saksakan. Sa loob ng SpaceX, nagsimula ang pivot ng mas maaga. Ang isang tahimik na muling pagtatalaga ng mga top-tier na chemist sa isang sealed-off na division na may label na Skunkworks Energy Lab ay nagpapataas ng kilay sa Austin. Hindi ito mga rocket engineer. Sila ay mga arkitekto ng isang bagong paradigma ng enerhiya. Kahit noong 2018, sa panahon ng nakakahiyang Cybertruck teardown leaks, nakita na ang mga fragment ng Aquadrive system na nakakloak sa ilalim ng stainless steel armor ng sasakyan. Aning teknolohiya ay hindi bago. Nakatago ito sa simpleng paningin. Ngayon naging opisyal na. Nagbukas si Tesla ng mga pre-order ng Model H, ang hydrogen water variant, na may itinakda para sa paghahatid para sa Q1 2026. Sa loob ng ilang oras, tumaas ang demand ng higit sa 600. Ito ay hindi lamang isang sasakyan na inireserba ng mga tao. Ito ay isang kilusan, isang deklarasyon ng kalayaan.
Dumating ang tiyak na sandali sa panahon ng huling pagsisiwalat ng produkto. Isang demonstration ang isinagawa. Isang karaniwang bote ng inuming tubig ang direktang ibinuhos sa silid ng makina. Makalipas ang ilang segundo, nabuhay ang sasakyan. Walang mga cable, walang petrolyo, walang teatro, lamang ng malinis na tubig na nagko-convert sa paggalaw. Ang simbolo adimbole ay hindi mapag-alinlanganan. Ang mensahe ay umaling-aungaw ng mas malakas kaysa sa anumang press release. Ang hinaharap ay hindi tumatakbo sa lithium. Hindi ito nasusunog ng langis. Umaagos ito ng tubig. Sa likod ng mga saradong pinto, ang Wall Street ascent ay nanginginig. Nagsusumikap ang mga analyst na suriin muli ang bawat asset na nakatali sa mga EV. Ang mga stock ticker ay tumaas at bumagsak sa real time. Ang mga pondo ay lumipat ng kurso at ang bilyong dolyar ng mga pagtataya ay natunaw sa singaw. At ang iba pang bahagi ng mundo, hindi na ito nag-iisip kung kailan darating ang panahon ng kuryente dahil ito ay na-eclipse ng bago. Hindi dumarating ang water propulsion. Nandito na. At ano pa ang ibig sabihin nito para sa mga pamahalaan? Para sa mga corporation, para sa sibilisasyon mismo, ay nananatiling hindi alam. Umaandar ang makina, ngunit ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nakita mo na ang hinaharap. Ngayon ay huwag lamang panoorin itong lumaganap. Pagmamay-ari ang sandali, I like, I share, at isubscribe para manatiling maaga sa ingay. Mag-drop ng komento. Sa palagay mo ba ay mababago nito ang lahat? O ililibing ba nila ito bago magsimula? Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lang tungkol sa mga sasakyan. Ito ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa kapangyarihan mismo.